May isang presensyang matagal ng tahimik na nagmamasid sa'yo. Hindi upang husgahan. Hindi upang pigilan ka. Kundi para panoorin kung hanggang saan ang kaya mong tiisin sa katahimikan. Habang ang iba'y nagsalita, ikaw ay nanahimik. Habang ang iba'y bumigay, ikaw ay nanatiling matatag. At habang akala mo'y walang nakapansin, may isang bagay na nakakita. Naramdaman mo ito sa mga sandaling bigla kang luminaw ang isip. Sa mga gabing mas mabigat ang iyong iniisip kaysa karaniwan. Ang mensaheng ito ay hindi aksidente. Kung ikaw ay Scorpio, ito na ang sandali. Ang lihim na nagmamasid ay humaharap na. Dala ang kapangyarihang hindi para sa lahat. Hindi mo basta-basta nahanap ang mensaheng ito. Ito ang nakahanap sa iyo dahil dumating na ang takdang oras. Scorpio, alam mong kailanman ay iba ka. Nararamdaman mo ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Nakikita mo ang mga pattern sa gitna ng kaguluhan. Bitbit mo ang katahimikan na parang baluti, at ang mga sugat mo'y parang lihim na mapa. Ngunit kamakailan may nagbago. Mas mainay ang mundo, ngunit sa loob mo, may katahimikang unti-unting namumuo. Iyan ay dahil ang isang tahimik na puwersang matagal nang nagmamasid sa iyong landas, ay sa wakas nagpapakilala na. Hindi ito nakialam noon. Nanood lamang ito, hinihintay ang sandaling sapat na ang iyong lakas. Upang bitbitin ang isang kapangyarihang sinauna, makapangyarihan, at lubos na espiritual. Hindi ito basta yugto lang ng buhay. Ito ay isang pagtawid. Hindi ka hinihilingang magbago. Tinatawag kang bumangon dahil may isang nilalang o puwersa na naniniwalang handa ka na. At ang kapangyarihang ipagkakaloob sa iyo. Hindi lang magpoprotekta. Gigisingin ito ang matagal nang natutulog sa kaloob-looban mo. Resilient years, bakit ikaw ang unang sinubok ni? Dumaan ka sa mga unos na walang nakapansin. Ngumiti ka kahit basag ang puso mo, at nagbigay ka ng lakas kahit wala nang natira para sa sarili mo. Sa loob ng maraming taon, Scorpio, ibinigay sa iyo ng universo ang katahimikan. Hindi dahil kinalimutan ka, kundi dahil inihahanda ka nito. Maraming tao ang bumibigay kapag naiwan sa dilim. Pero ikaw, ginawa mong tahanan ang dilim. Pinakinggan mo ang katahimikan. Naging kaibigan mo ang sakit. At sa pagtanggap mo, nalampasan mo ang pagsubok na karamihan ay hindi kinakaya. May mga sandaling natanong mo, bakit ako? Bakit napakaraming pagtataksil? Bakit kailangang magsakripisyo ng paulit-ulit? Bakit kapag nagmahal ka ng totoo, ikaw pa ang nauwi sa wala? Ngunit bawat sugat ay aral. Bawat paalam ay ukit ng lakas sa iyong kaluluwa. Scorpio, ikaw ay pinili para sa isang mas malalim na misyon. Ang katahimikan ay hindi parusa. Isa itong ritual ng pagsasanay. Kinailangang malaman ng universo kung kaya mong hawakan ang kapangyarihan nang hindi ito inaabuso. Kung kaya mong magdusa ng hindi nagiging malupit. At nagawa mo. Hindi ka gumanti. Hindi ka nagmakaawa. Tahimik mong hinarap ang lahat. Kaya ikaw ang unang sinubok dahil tanging isang Scorpio na may ganitong uri ng puso ang kayang buhatin ang paparating. Ang kapangyarihang walang layunin ay mapanganib. Pero ang kapangyarihang nasa kamay ng isang nilalang na nakakaunawa ng sakit. Iyan ay banal. At ngayon, ang kapangyarihang iyon ay papalapit na sa iyo. Ngunit bago ito ganap na magpakita, kailangan mong maunawaan. Kung sino ang matagal ng tahimik na nagmamasid sa iyo. Hindi upang husgahan, kundi upang tuparin ang isang banal na layunin. Iyan ay tagapagmasid jay anino, hindi ka kailanman nag-iisa. Kahit pakiramdam mo'y walang nakakakita, may isang presensya na palaging nariyan. Pero ang tagapagmasid na ito ay hindi tao. Hindi ito mula sa iyong nakaraan. Hindi rin ito lihim na kaaway. At lalong hindi ito kaluluwa ng isang minahal mo. Ito ay mas matanda pa sa alaala. Mas marunong kaysa sa kahit sinong mortal. Isa itong sinaunang enerhiya na gumagalaw sa labas ng oras. Konektado sa mga bituin, sa tadhana, at sa mga di nakikitang hiblang humihila sa mga kapalaran upang magtagpo. Tahimik ka nitong sinusundan, pinapanood ang bawat hakbang mo. Tinitimbang ang iyong mga desisyon. Sa bawat pagtataksil na tiniis mo, at pinili mong huwag maging mapait. Sa bawat pagkakataong nagbigay ka, kahit ikaw mismo'y wala nang maibigay. Sa bawat panahong nanindigan ka sa tibok ng puso mo, kahit hindi ka maintindihan ng mundo. Lahat iyon ay kanyang minarkahan. Ang tagapagmasid na ito ay hindi nagsasalita gamit ang salita.
Nagsasalita ito sa panaginip, sa mga simbolo, sa katahimikan sa pagitan ng iyong mga iniisip. Isang kandilang pumikit sa hangin. Isang balahibong nakita sa daan. Isang kanta na tumutugtog eksakto sa sandaling tila gumuho ang puso mo. Hindi iyon aksidente. Hindi ka iniwan. Sinusukat ka. Sapagkat ang anumang makapangyarihan, dapat ay dalisay rin. Scorpio, ang iyong kaluluwa ay matagal nang minamasdan. Hindi ng mata ng tao, kundi ng isang puwersang pumipili kung sino ang karapat-dapat pagkatiwalaan ng tunay na apoy ng espiritu. Nasaksihan nito kung paano ka nawalan ng mga tao, ng bagay, maging ng bahagi ng iyong sarili. Ngunit patuloy kang bumangon. Nagtanong ka sa lahat ng bagay, pero hindi mo kailanman isinara ang puso mong maramdamin. At iyan ang huling senyales. Ngayon, ang tagapagmasid ay hindi na nagtatago. Malamang naramdaman mo na ito. Isang kakaibang katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Isang mabigat na damdamin habang natutulog. O isang bulong sa dibdib mo na nagsasabing, malapit ka na. Ito ay hindi multo. Ito ay ang tadhana. Nakasilip mula sa anino. At ngayon ay handa nang lumabas sa liwanag. Dahil may dala itong para sa'yo. Iyan ay sandali ng paglipat, hindi basta ibinibigay ang kapangyarihan. Dumarating ang isang sandali sa paglalakbay ng bawat kaluluwang pinili. Ang katahimikan ay biglang nababasag. At sa siwang na yon pumapasok ang kapangyarihan. Scorpio, ito na ang sandaling iyon. Naabot mo na ang hangganan na hindi lahat ay nalalagpasan. Habang ang iba ay nagnanais ng madali ang daan. Pinili mong tiisin ang mahaba, masalimuot na landas. Hindi ka lang basta nabuhay, nagbagong anyo ka. At ngayon, ang tagapagmasid sa anino ay humaharap. Hindi upang iligtas ka, kundi upang may ipagkaloob sa'yo. Isang bagay na sagrado. Ito'y hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Hindi ito maingay. Hindi ito sumisigaw. Ito'y umuugong, tahimik ngunit matatag sa kaibuturan ng iyong espiritu. Binabago nito kung paano ka tinitingnan ng iba. Binabago rin nito kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili. Marahil nararamdaman mo na ito. Kapag pumapasok ka sa isang silid, nagbabago ang enerhiya. May mga taong kusang nagbubukas ng loob sa'yo, kahit di nila maintindihan kung bakit. Hindi ka na masalita, pero kapag nagsalita ka, ang mga salita mo'y parang kulog. Ang mga panaginip mo'y mas malinaw, mas makahulugan, mas puno ng simbolo. Hindi ito mga aksidente. Ipinagkakatiwala sa'yo ang isang apoy na nagsusunog ng mga ilusyon. Isa itong apoy na nagpapakita ng totoo. Kahit gaano pa kaganda ang maskara o matatamis ang pangako. Pinaigting nito ang iyong kutob. Ginagawang matalim na talim ang iyong intuisyon. Hindi nito ginagawang mas madali ang buhay. Pero ginagawang mas malinaw ang lahat. Ang paglipat na ito ay hindi nagaganap sa pamamagitan ng ritual. Nangyayari ito sa katahimikan. Kapag sinabi ng iyong kaluluwa, handa na ako kahit may takot pa rin sa puso ko. Sa kulturang espiritual ng mga Pilipino, may paniniwala na ang tunay na kapangyarihan ay ipinapasa sa katahimikan. Hindi sa sigaw kundi sa malalim na pagkaunawa. Isang puwersang nananahan sa buto, hindi sa ingay. At iyon ang nagaganap ngayon. Matagal nang naghihintay ang tagapagmasid. At ikaw? Nahubog ka na sa apoy, sa paghati, sa sakripisyo. Ito na ang iyong muling pagsilang. Hindi na bilang karaniwang Scorpio, kundi gaya ng mga sinauna. Ang mga manggagamot, tagapagsalita ng katotohanan, at tagapangalaga ng enerhiya. Hindi mo gagamitin ang kapangyarihang ito para gumanti. Hindi mo ito ubusin sa nakaraan. Ito ang sandaling tatawirin mo na ang bagong anyo ng iyong pagkatao. At mula sa araw na ito, hindi na kailanman magiging pareho ang mundo. Dahil makikita na nila kung sino ka talaga. Kung sino ka laging nakatakdang maging. LA palatandaan, NA gumigising, NA veni kapangyarihan, maaaring nararamdaman mo na ito. Scorpio, maaaring hindi mo pa napapansin. Ngunit ang kapangyarihang tahimik na ipinasa sa iyo ay unti-unti nang nagigising. Hindi ito dumarating ng biglaan. Ito'y bumubukas ng dahan-dahan. Parang usok na marahang tumataas. Parang mga aninong natutong sumayaw sa liwanag. Sa simula, magtatanong ka sa sarili mo. Bakit parang iba na ang pakiramdam ko? Bakit lalo akong nahuhumaling sa katahimikan? Bakit parang nararamdaman ko ang iniisip ng iba, kahit wala silang sinasabi?
Hindi ito basta mga epekto. Ito ay mga palatandaan. Nararamdaman mo na ang emosyonal na katotohanan kahit walang pruweba. Bigla kang napapagod sa piling ng mga taong sumisipsip ng enerhiya. Mas kakaunti na ang sinasabi mo pero mas matindi ang dating ng mga salita mo. May matinding pagnanasa kang maglinis, mag-alis ng kalat, at protektahan ang iyong espasyo. Dahil ang kapangyarihan ay sensitibo sa espiritual na ingay. May mga lumang ugnayan na unti-unting nawawala. Hindi dahil sa galit, kundi dahil nagbago na ang iyong enerhiya. Hindi ka na naghahabol. Ikaw na ang hinihila. Iba na rin ang pakiramdam ng mga panaginip mo, mas malinaw, masagisag, mas matindi ang mensahe. Nagigising ka na may mga alam kang hindi mo naman natutunan. At higit sa lahat, nararamdaman mong may nanonood sa iyo, hindi sa takot, kundi sa tahimik na paggabay. Na para bang may isang presensyang nag-akay sa iyo mula sa likod ng belo. Scorpio, hindi ito imahinasyon. Ito'y aktibasyon. Ang enerhiya sa loob mo ay muling inaayos. Ang tagapagmasid ay hindi lang nagbigay ng kapangyarihan. Ginising din ito ang alaala ng iyong mga ninuno. Unti-unti mo nang naalala kung sino ka talaga. At ang paggunita na ito ay lalo pang lalakas. Sa bawat desisyong ginagawa mo upang tumindig sa katotohanan. Mamuhay sa katahimikan. At pangalagaan ang anumang sagrado. Dahil ngayon, hindi ka na sinusubok ng universo. Ikaw na ang sinusundan nito. Babala mula sa tadhana, ang kapangyarihan ay dapat dalhin sa katahimikan. Scorpio, hindi lahat ng kapangyarihan ay para ipagmalaki. Ang ilang kapangyarihan, lalo na ang mga sagrado, ay nawawala ng bisa kapag masyadong pinapahayag. Ito ang babalang kaakibat ng regalong natanggap mo. Ikaw ay pinili. Nalampasan mo ang mga pagsubok. Ngunit ngayon, dapat mong maunawaan ang isang mahalagang katotohanan. Ang katahimikan ng iyong proteksyon. Huwag mong ipaliwanag ang iyong liwanag. Huwag mong ianunsyo ang iyong mga plano. Huwag mong ilantad ang mga pagbabagong nagaganap sa loob mo. Magkakaroon ng mga tao. Mga mausisa, naguguluhan o natatakot. Sa paraan ng paggalaw ng iyong bagong enerhiya. Mararamdaman nila ang pagbabago pero hindi nila ito mauunawaan. Hayaan mong sila'y manghula. Hindi ka pinili ng tagapagmasid para aliwin ang karamihan. Pinili ka nito upang panghawakan at pangalagaan ang isang bagay na sagrado. Isang panloob na apoy na maaaring magbigay liwanag sa iyong landas. Ngunit kayang sunugin ang lahat kapag ipinamahagi ng pabaya. Sabi ng matatandang Pilipino, ang tunay na lakas ay lumalabas kapag tahimik. Mas mabangis ang galaw ng kapangyarihang itinatago sa katahimikan. Hindi ibig sabihin nito na itago mo kung sino ka. Kundi pumili lamang ng karapat-dapat na makaalam. Magsalita ka lamang kapag ikaw ay ginagabayan. Ihayag lamang ang makatutulong sa iyong layunin. At tandaan mo ito. Ang mga malalakas ang sigaw ay madalas mahina ang ugat. Ang iyong katahimikan ang yayanig sa paligid. Ang titig mo ang maglalantad ng katotohanan. At ang iyong pananatili sa katahimikan. Ang magdadala ng respeto na hindi kayang ibigay ng kahit anong bagyo. Hindi ito pabigat. Ito ay karunungan. Dalhin mo ang iyong kapangyarihan na parang isang talim. Matalas, sagrado, at hindi ipinapakita maliban na lang kung kinakailangan. Dahil ang tadhana ay hindi lang basta nagbigay ng liwanag sa iyo. Ibinigay nito sa iyo ang pananagutang ingatan ito. At yaong mga tunay na nakakaunawa nito. Sila ang nagiging alamat sa katahimikan. Iyan bagong papel ng Scorpio, hindi ka na ang dati. Ramdam mo na, hindi ba? Iba na ang hangin sa tuwing papasok ka sa isang silid. May nararamdaman ang mga tao, pero hindi nila ito maipaliwanag. Pati ikaw kapag tumingin ka sa salamin, may nagbago sa mga mata mo. Dahil hindi ka na ang dating ikaw. Ang lumang Scorpio. Ang tahimik na may pasan-pasang sakit. Ang laging may tanong sa sariling halaga. Ang umaasa sa tanda mula sa langit. Ay wala na. At sa halip, isang muling isinilang ang narito ngayon. Hindi ka na basta isang survivor. Ikaw na ngayon ang saksi ng sarili mong paggising. Hindi mo na hinahanap ang pag-apruba ng iba. Hindi mo na kailangan ng unawa mula sa mundo. Hindi ka na interesado sa paliwanag tungkol sa iyong paglago. Pumasok ka na sa isang bagong papel. Hindi bilang wasak. Hindi bilang nakalimutan.
kundi bilang isang tagapagdala ng karunungan na pinoprotektahan ng hindi nakikita at ginagabayan ng isang layuning mas malalim kaysa salita. May mga magsasabing nagbago ka. At totoo iyon. Pero hindi nila mauunawaan na ang pagbabagong ito ay hindi para sa ego. Ito ay tungkol sa pag-aayon. Sa pagiging ikaw na noon pa man ay nakatakda mong maging. Ikaw na ngayon ay isang salamin. May mga titingin sa iyo at makakakita ng katotohanan at sila'y may inspirasyon. May iba na makikita ang sarili nila sa iyo at sila'y matatakot. Hayaan mo sila. Ang presensya mo na ngayon ang iyong kapangyarihan. Hindi ka na basta Scorpio. Ikaw na ang tagapangalaga ng enerhiya. Tagabantay ng katahimikan. Isang tinig na hindi kailangang sumigaw. Dahil ang bawat salitang lumalabas sa iyo ay sumasayaw sa kaluluwa. Ito ka na ngayon. At ang mundo ang siyang makakasaksi. Ito ay hindi basta mensahe. Ito ay isang kumpirmasyon. Hindi ka nawala. Hinubog ka. Hindi ka binaliwala. Tahimik kang pinagmamasdan. Scorpio, mula pa sa iyong pagsilang, may bulong na sa mga bituin. Isang pagbanggit sa iyong pangalan. Ikaw ay minarkahan hindi para sa isang magaan na buhay, kundi para sa isang makahulugan. Hindi para sa palakpakan, kundi para sa layunin. Ang tagapagmasid. Ang mga pagsubok. Ang katahimikan. Wala ni isa ang aksidente. Lahat iyon ay bahagi ng banal na paghahanda ng sisidlan. At ikaw ang sisidlang iyon. Ngayon, narito ka na sa bahagi ng paglalakbay kung saan hindi mo na kailangang maghintay sa mga senyales. Ikaw na mismo ang nagiging senyales. Hayaan mong magtaka ang mundo. Hayaan mong mamahinga ang nakaraan. Hindi mo na hinahanap ang liwanag. Ikaw na ang may taglay nito. Dahil hindi ka itinakdang sumunod. Pinili kang manguna sa sarili mong tahimik, makapangyarihang paraan. At kung ikaw ay narito pa rin, nakikinig, nakakaramdam, ikaw talaga ang pinatutungkulan nito. Ito ay para sa iyo.